Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Sa maraming kultura, ang ugnayan ng magulang at anak ay itinuturing na sagrado. Madalas ay puno ng pagmamahal, gabay at suporta. May kasabihan pa na ang dapat na maglibing sa magulang ay anak at hindi kabaligtaran. Ngunit paano kung ito ay naging literal? Hindi lang inilibing ng anak ang magulang, ngunit ito rin mismo ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa video nito ay tatalakayin natin ang istorya ni Virginia McCullough, isang mapagmahal at maalagang anak sa paningin ng lahat. Ngunit ang kanyang nagawa ay masisiwalat at siya ay magiging sentro sa isang trahedyang itinago niya ng ilang taon. Paano ito nagsimula? Ano ang mga senyales na maaaring hindi napansin? At ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Samahan niyo ako at pakinggan ang ating susunod na kwento. Ipinanganak si Virginia McCullough noong October 20, 1987 at lumaki siya sa Great Baddow sa Essex, England. Ang kanyang mga magulang ay sina John at Lois McCullough. Si Virginia ay bunso sa 5 magkakapatid. Bagamat lumaki siya sa isang malaking pamilya, ay sinasabing socially awkward ang dalaga. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya komportable makipag-usap sa mga tao dahil siya ay nahihiya o di kaya naiilang. Dahil sa siya ang bunso at may ilang taon na agwat sa kanyang mga kapatid, siya ang nag-iisang anak na naiwan sa kanilang tahanan na magsimula ng maging independent ang mga ito. Siya din ang naging pangunahing tagapag-alaga ng kanyang mga magulang hanggang sa siya ay magkaedad. Si John McCullough, ang kanyang ama, isang retired business lecturer, ay mayroong mga chronic conditions tulad ng diabetes at glaucoma na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga at paggamot. Samantalang si Lois, ang kanyang ina, ay may agoraphobia o takot na lumabas ng bahay. Mayroon din itong obsessive-compulsive disorder or OCD na nagpalala sa kanyang kakayahang mag-alaga sa kanyang sarili at magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Marahil masasabi ng marami na isang huwarang anak si Virginia dahil kahit na siya ay nagkaedad na, hindi niya iniwan ang kanyang mga magulang at patuloy na ilagaan ang mga ito. Ngunit, dyan kayo nagkakamali. Noong September 2023, matapos makailang beses na i-cancel ni Virginia ang medical appointments ng kanyang mga magulang, ay nakipag-ugnayan ang doktor nila sa Essex County Council. Ito ay dahil nag-aalala ang doktor sa kalagayan ng mag-asawa. Nabahala rin ang doktor dahil hindi kinuha ni John McCullough ang regular niyang reseta. Matapos ito ay agad namang nakipag-ugnayan ang council sa Essex Police para ipaalam ang mga inireport ng doktor. Noong September 13, agad silang nagtungo sa bahay ng mga McCullough at doon ay nakausap nila si Virginia. Ayon kay Virginia, ang kanyang mga magulang ay wala sa kanilang bahay dahil nag-travel ang mga ito at nagpunta sa seaside na madalas nilang pinupuntahan at ang naiiwan ay tanging siya lang. Sinabihan niya pa ang mga pulis na bumalik na lamang sa October dahil uuwi na di umano ang kanyang mga magulang mula sa kanilang bakasyon. Ngunit, ang mga sinabi niya nito ay mas naging kahina-hinala sa mga pulis. Noong September 15, naglabas ang mga pulis ng search warrant at pumunta silang muli sa bahay ng mga McCullough. Kumatok sila ng ilang beses, ngunit nang walang sumagot matapos ang makailang pagtawag sa pinto, ay pinasok na nila ng persahan ng bahay. Gamit ang isang fire extinguisher ay binasag nila ang babang bahagi ng pintuan at sa pamamagitan nito ay nakapasok ang otoridad sa loob ng bahay ng McCullough. Walang kahirap-hirap ay agad nilang natanaw si Victoria na nakatayo sa hallway na tila ba hinihintay ang kanilang pagdating. Halos pagkalagay ng posa sa kanyang mga kamay, ay agad na nag-offer ang dalaga na ituro sa kanila kung saan makikita ang kanyang mga magulang. Mr. Wattwell, you're under arrest on suspicion of murder against Jonathan McCullough and Elias McCullough. Okay? You don't have to say anything, but in my humble defence, you do not mention or in question, so much like you want anything to do so with your business. Okay? Alright, your arrest is necessary for a prompt and effective. Is there anything in the pot that we should know about? Yes, there is. Can I take you to it? No, you can tell me. Can we go in there for a second, just so I can tell you The something? only reason I said I need to tell you something about what's upstairs on the top floor as well. It's fine. Yeah, okay. Sa kadahilan ng hindi ligtas na basta nalang sundan ng mga pulis sa Virginia sa ilang bahagi ng bahay na tanging siya lang ang nakakaalam, ay minabuti ng mga pulis na magsalita na sa Virginia at sila na ang maghahanap. Sa video ito, maririnig ang buong paliwanag ni Virginia kung nasaan ang kanyang mga magulang na ng mga oras na ito ay matagal ng patay at ang mga bangkay ay kanya na lamang itinago sa loob ng mahabang panahon. A little bit more complicated. Okay. That's why I said, can I go upstairs and So where we find your mum? Okay, so upstairs there are about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed at the back next to the sink. It's the second one.
Okay, so Virginia, I'm just going to ask you this. This is what I've written down based on the information you just told us. I, Virginia McCulloch, have informed police constables 77329 Brown and 79387 Bowers after entering my house on Friday the 15th September 2023 that I murdered my father, John McCulloch, who was stated was under a bed in the rear ground floor of the house, and my mother upstairs in a cupboard next to the sink. Wardrobe. It's a double wardrobe. Right, okay, I've written Double cupboard. wardrobe. It's like 4 wardrobes, but it's the one nearest the sink. Double wardrobe. The cupboard. Yeah. What's Para malaman natin kung bakit at paano niya ito nagawa, ay balikan natin ang mga nakalipas na taon bago ang paghuli ng mga pulis sa kanya. Kung matatandaan nyo ay nasabi ko kanina na si Virginia ang naging pangunahing tagapag-alaga ng kanyang mga magulang. Bagamat ito ay bahagyang may katotohanan, ay hindi naman siya pinilit ng mga ito. Si Virginia ay hiniyaang manatili ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay kahit na siya ay umedad na ng lagpas 30 dahil gusto nilang matulungan din ito sa kanyang pangarap na maging isang web designer. Masaya naman ding ibinahagi ng dalaga noong 2019, sa edad na 31 years old, ay nag-aaral na siya para dito at nangako din ng dalaga na pag siya ay naging artist na, ay ipararanas nito ang marangyang buhay sa kanyang mga magulang. Sa katandaan na ng kanyang mga magulang ay halos si Virginia na ang nag-aayos ng lahat ng bagay para sa kanila, kabilang na ang gamutan, mga appointments, at may full access din ito sa kanilang bank account, kung saan nakalagay ang kanilang ipon at kung saan pumapasok din ang kanilang pensyon. Sa makatuwid, ang mag-asawa ay buong-buo ang tiwala sa kanilang anak. Ngunit unti-unti ay napansin ng mga ito na kada tignan nila ang kanilang bank account ay nawawalan sila ng pera. May mga recorded transactions sa kanilang account na hindi naman sila ang gumawa at hindi nila alam kung para saan. Mga maliliit at malalaking halaga na halos araw-araw ay nababawas sa kanilang account na kung hindi winidraw ay isinesend sa ibang mga tao o bank institutions. Dahil dito ay minabuti nilang kausapin ang kanilang anak. Ngunit ang tanging sagot lamang nito ay mukhang na-scam sila dahil wala itong matandaan na ginawang transaction na katulad ng nasa bank account ng mag-asawa. Ito ay naulit pa ng ilang beses at gaya ng dati ay sinasabi lang ni Virginia na na-scam na naman sila o di kaya nagkaroon ng problema sa bangko kung kaya't nawawalan sila ng pera. Sa paulit-ulit na pangyayaring ito ay nagsimula na magduda ang mga magulang ni Virginia sa kanya. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanilang tiwala dahil ito ay bunsong anak nila at ang kanilang tagapag-alaga. Ngunit ang hindi nila alam, si Virginia ay punong-puno ng kasinungalingan at nagkukunwari lamang. Kalaunan ay matutuklasan na si Virginia ay hindi nag-aaral bilang maging isang web designer, taliwas sa sinabi nito sa kanyang mga magulang noong 2019. At ang mga perang nawawala sa kanila ay ninanakaw ng kanilang anak para sa online shopping at gambling. Ito din ay kumukuha ng mga loan sa kanilang mga pangalan at ang mismong pinambabayad nito ay ang pensyon na natatanggap nila. Sinasabi din na noong June 2019, si Virginia ay baon na sa utang na umabot na sa halagang 60,000 pounds o halos 4.5 million pesos. Habang patuloy ang kanyang mga kasinungalingan sa kanyang mga magulang, naging malinaw sa kanya na oras na lang ang hinihintay at mabubunyag na din ang mga ito. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang kanyang pinakamadilim na plano. Ang pinakamabisang solusyon na naisip niya upang makawala sa problema niyang ito, walang iba, kundi patayin ang kanyang mga magulang. Kaya't noon ding spring ng 2019 ay nagsimula siyang mag-eksperimento sa kung ano ang nakamamatay na kombinasyon ng mga gamot na pwede niyang gamitin sa kanyang mga magulang. Una niya itong sinubukan sa kanyang ama na si John bilang kanyang guinea pig. Na magkaroon na siya ng idea ay agaran niya nang isinagawa ang kanyang masamang balak noong June 17, 2019. Bago magpahinga ang mag-asawa ay pinainom ni Virginia ng alak ang kanyang ama na noon ay natutulog sa first floor ng kanilang bahay hiwalay sa kanyang asawa. Ang inumin ay hinaluan niya ng mataas na dosage ng ilang gamot na kapag pinaghalo-halo ay lubhang napakadelikado. Ang kanyang ina rin ay binigyan niya ng parehong inumin, ngunit dahil hindi ito mahilig uminom, ay kakaunti lamang ang kanyang naibigay. Ang huling hakbang sa kanyang plano ay tapos na. Kinabukasan ay binisita ni Virginia ang kanyang ama kung saan ito nagpapahinga at sa kanyang inaasahan, ito ay wala ng buhay na kanyang matagpuan. Ang sumunod niyang ginawa ay umakyat siya sa kwarto kung saan nagpapahinga ang kanyang ina. Ngunit sa hindi niya inaasahan, ay buhay na buhay pa ito at bumati pa sa kanya ng hello habang nakahiga sa kama at nakikinig ng radyo. Sa takot ni Virginia na kalaunan ay malamang malalaman ng kanyang ina na pinatay niya ang kanyang ama, ay dali-dali itong kumuha ng maso at umakyat pabalik sa kwarto. Gamit ito ay paulit-ulit na hinataw niya ang kanyang ina hanggang ito ay mawala ng malay. Upang makasigurado ay lumabas ito ng kwarto papunta sa kanilang kusina at kumuha pa ng kutsilyo.
Gamit ito ay muli niyang binalikan ang kanyang ina at pinagsasaksak na para bang pumapatay ng hayop na walang kalaban-laban. Sa wakas, malaya na si Virginia na gawin kung ano man ang gustuhin niya at gamit ang pera ng kanyang mga magulang ay makakabayad na siya sa kanyang mga utang at kung ano-ano pa. Gumamit siya ng credit card ng kanyang ama upang bumili ng mga gamit na kailangan sa pagtatago ng mga bangkay, kabilang ang plastic gloves, sleeping bags, at iba pang kagamitan upang maiwasan ang ebidensya ng kanyang krimen. Upang maitago ang katawan ng kanyang amang si John, gumawa siya ng improvised na libingan sa loob ng kanilang bahay gamit ang mga bloke ng semento. Sa isang sleeping bag ay isinilid niya ang bangkay ni John at maingat niya itong ipinasok sa ginawa niyang libingan. Ito ay upang maiwasan ang mabilis na pagkaagnas at pagkalat ng amoy na maaaring makatawag pansin sa kanyang mga kapitbahay. Ang katawan naman ng kanyang inang si Lois ay inilagay niya din sa isang sleeping bag at tinago ito sa isang aparador o wardrobe sa isang kwarto na siya din mismong ipinaliwanag niya sa mga pulis sa naunang video. Matapos maitago ang mga bangkay, nagpatuloy si Virginia sa kanyang normal na pamumuhay na parang walang nangyari upang hindi magtaka ang kanyang mga kapatid na making siya ng mga text messages gamit ang cellphone ng kanyang mga magulang at sinend niya ito sa kanila. Sa mga text message ay nagpapanggap siyang sina John at Lois na inaabisuhan ng kanilang mga anak na sila ay nasa seaside lamang at magtatagal sila dito dahil nagugustuhan nila ang lugar. Sinasabing may ilang mga kapitbahay at malapit na kaibigan na mag-asawa ang nagtaka kung bakit mula noong taon na ito ay parang hindi na nila nakikita sina John at Lois. Ang lagi lang sinasabi ni Virginia ay nag-travel ang dalawa at pumunta sa malapit na seaside town na paborito naman ding puntahan ng mag-asawa. Sa katagalan ay tila ba nawala na ito sa pag-aalala ng mga tao. Marahil ay naisip nila na talaga namang paboritong lugar ng mag-asawa ang seaside. Kung kaya siguro hindi na ito madalas manatili sa kanilang bahay. Ngunit dahil dito ay naisip nilang mukhang naaapektuhan na ang kanilang anak na si Virginia dahil may mga ilang beses sa gabi ay naririnig nilang sumisigaw ito ng malakas at ilang ulit din na nag-iiwan ng pagkain tulad ng Chinese food sa doorstep ng kanyang mga kapitbahay kahit ilang beses na nila itong tinanggihan marahil para makipagkaibigan na hindi naman ito tunay na ugali. Ayon sa kanyang mga kapitbahay ay parang may sira na talaga si Virginia. Binakapan din ito ng kanyang mga kabatid sa isang pahayag. Ayon pa sa kanila ay talagang socially awkward si Virginia at isa din itong pathological liar o yun bang taong puro kasinungalingan ang mga lumalabas sa bibig at mga ginagawa sa buhay, sinasadya man nilang gawin o hindi. Ang hindi nila alam ay talagang matagal na itong wala sa sariling katinuan at ang mag-asawang matagal na nilang hindi nakikita sa loob ng 4 na taon ay nasa parehong bahay lang. Nakatago sa mga sulok ng kanila mismong bahay. Naghihintay na isang araw ay may makakatuklas kung nasaan sila. Marahil ang buong akala ni Virginia ay magagawa niyang ituloy ang ganitong uri ng pamumuhay. Pinipilit na makihalubilo sa ibang tao pagkatapos ay magkukulong sa bahay. Gagamitin ang credit card at bank account ng mga magulang upang mag-online shopping at gambling. Paulit-ulit din niyang kinakancel ang health check-ups ng kanyang mga magulang at nagdadahilan na nagbakasyon ng mga ito kung kaya't hindi makakapunta. Ang hindi niya alam, dahil sa paulit-ulit na pattern na ito, ay siya din mismo unti-unting nagbubunyag sa mga nangyari. Hanggang sa noong September 2023, ay napansin na ng isang doktor ang paulit-ulit na hindi pagsipot ng kanyang mga magulang, na kalaunan ay nauwi sa pagkadiskubre ng bangkay ng mga ito at pagkakaaresto sa kanya. Sa kanyang interrogation ay pinaliwanag niya ng buo ang nangyari mula sa kanyang plano hanggang sa pagsasagawa ng pagpatay maging kung saan niya itinago ang mga bangkay. Obviously, I'll What about say, your mum? a little bit more complicated. Okay. That's why I said, can I go upstairs? And so upstairs, there were about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed, but back next to the sink. It's the second one. I've slipped stylophos into his drink. There were about 2 or 3 drinks that I bought downstairs. He only drank probably about half of 2. Morning, early hours. I got up about half an hour early, about 6 o'clock in the morning. Came in and he was gone. He was gone. Okay. Ayon pa sa kanya, ay alam niyang darating din ang araw na ito at karapat-dapat niya ding makuha ang nararapat na hatol dahil yun ang tamang gawin at umaasa siya na magbibigay ito ng kapayapaan. I did know that this would kind of come eventually. It's proper that I serve my punishment. So, yeah. I don't Not a lot. percent evil, but no. Well, I mean, I deserve to obviously get whatever's
coming sentence-wise, because that's the right thing to do. And that might give me a bit of peace. Habang kausap ang mga pulis, ay nabanggit din niya ang mga katagang, "Cheer up," at least you caught the bad guy. Cheer up, at least you caught the bad guy. Noong ding September 2023, matapos siyang mahuli, ay nakasuhan siya ng 2 counts of murder dahil sa pagpatay sa kanyang ama at ina. Ang kaso ay umusad at noong July 2024 ay nag-plead siya ng guilty sa krimeng ito. Sa edad na 36 years old ay nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum term na 36 years bago siya maging eligible para sa parol. Sa karumal-dumal na krimeng ito, marahil tulad ko rin ay iniisip ninyo kung paano niya nagawang mamuhay sa isang bahay kasama ang mga bangkay ng kanyang sariling mga magulang. Ano sa palagay nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.